Baka kainin yung, tapos siya pa yung, sabong, sabong. Siya pa yung ganito, itong sample lang mo, lapit. Wag, wag. Konsyal, mukhang na-exercise ka na. Sample talaga dito, yung mahirap talaga magdala ng mga ganyang big dogs, no? Magandang araw mga boss amo. Alam naman natin na kami ay hindi na masyadong nagpapakwalk at yung mga aso ko ay hindi na masyadong lumalabas ng supero. Sa sobrang daming nangyaring sakit at challenges sa amin, medyo na-trauma akong lumabas. Ngunit meron lang akong isang labas na hindi ko maaring tanggihan at hindi ko maaring palagpasin. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aming mayor at sinabi niya na, Melvin, pumunta ka sa event sa bayan ng Amadeo dahil piyesta. Siyempre, si mayor ang nagsabi at kinagagalak ko na umattend doon sa event na yon. Good morning, alas 6 ng umaga. Meron kaming pupuntahan. Kasama ko si Lapu-Lapu. Ba't may sugat si Lapu-Lapu? Kanina nakapag-away yan. Okay. May sugat siya. Meron siyang konti dito. Si John Wick. Si Kaais. Ayun na si Kaais, oh. Tsaka si Michael, nandito. Ayan, si Michael. Originally, dapat ang dadalhin ko ay si Lakandula, si Lapu-Lapu at si Asmus. Dahil nga matagal kami hindi nakakapagpakwalk at hindi kami lumalabas ng supero, si Lakandula isang malaking ekis yun dahil masyadong natitrigger sa maliliit na aso. At isa rin yun sa mga consideration ko kasi ina-expect ko na maraming maliliit na aso at maraming mga dominant na aso natin na pag nandun si Lakandula at masyadong makipot ang lugar, baka magkaroon ng away at makakagat pa si Lakan. Dahil nga matagal silang hindi nakalabas at matagal silang hindi nakakita ng iba't ibang aso, possible na si Lakan mag-misbehave, di ba? Kailangan niya ng practice, di ba? So, ang dinala ko ay ito, si Lapu-Lapu, dahil ito, ilang beses naman na ito nakalabas at ilang beses ko nang nasubukan na sa labas, okay itong aso na to. Nga lang, pinilitan ko si Lakandula kay John Wick. Na si John Wick ay nandun. Puntahan natin. Si Asmus, hindi ko sinama kasi kulang ako ng dog keeper. So, dinala ko si Michael, si Isidro. Nga lang, problema ko, pag dinala ko si Asmus, sinong pupulot ng pupo, sino ang hahawak kapag meron ng kakamayan, etc. etc. Kaya hanggang 2 aso lang kami. At ito yung isa kong dinala, si John Wick. Kaya ako naman dinala to, si John Wick, dahil nakita niyo naman ang itsura. Malaki, gumanda na, di ba? Bulky na siya. Matagal ko na siyang hindi nadadala sa mga events na nung last ko siyang dinala, muntikan pa siyang makakagat. Bata pa siya nun. And yet, sinubukan ko pa rin na dalhin sa maraming tao para ma-check ko kung yung behavior ba niya ay nagbago. Which, hindi ako nagkamali. Nagbago ang behavior. Pagdating namin sa event ay true enough, pagbaba namin, meron agad isang Jack Russell Terrier na sumalubong sa amin. At yung Jack Russell, hindi ko alam ang ugali. Pagkamay ko, gusto makipagkamay nung may-ari nung Jack Russell Terrier. So, hawak kong ganyan. Siyempre, naka-ready ako na pwedeng si Lapu-Lapu ay pwedeng mag-react doon sa Jack Russell Terrier. Kasi yung Jack Russell Terrier, parang offensive towards us. So, ganon. True enough, tumatahol ang Jack Russell Terrier, pero ang aking aso, walang reaction. Si Lapu-Lapu yun. Tinahulan din niya si John Wick, pero si John Wick wala ding reaction. Baka kainin yung, tapos siya pa yung, sabong, sabong. Siya pa yung ganito, itong sample lang mo, lapit. Wag, wag.
Then, pumunta na kami sa registration. Nakakamiss ding lumabas dahil may mga tao na nakatulong sa'yo dati na makikita mo sa event. Gaya nun. Pag-register ko, naalala ko, yung isang doktor ng 24/7, yung babae, nakalimutan ko pangalan niya, na shoutout sa kanya. Siya yung tumulong kay Arabia noong na-bloat siya. So, dinala namin doon, tinusok niya yung tiyan ni Arabia at si Arabia until now ay buhay. And then nakita ko rin si Doc Kiko, yung tagakuha ko ng blood test result dati, na doktor pa rin ng 24/7. Kaya old faces, kumbaga nakakamiss din na makipag-hi and hello sa kanila. Sa parte ng buhay ng supero, nakatulong sila sa amin, nakatulong sila sa mga aso ko. So tambay muna habang naghihintay kami, nakakita kami ng mga Rottweilers, Doberman, Shih Tzu, pusa. Maraming Shih Tzu, maraming maliliit na aso. Aspin meron, mixed breed meron, na kung saan makikita mo na yung mga fur parents sila talagang love na love sila. Mga ilang minuto ng pagtatambay nakita ko si Mayor. Nandun pala siya sa isang tabi na napakasimpleng Mayor, ano. So sabi ko, sige, pa-check tayo ng attendance kay Mayor. Kaya lumapit kami kay Mayor, then nakipagkamay kami. Pinakita ko sa kanya si John Wick, na natuwa din siya. Nag-take kami ng photos together at yun. So sabi niya, salamat at pumunta kami. Siyempre naman, si Mayor ang nag-request. Ano nga naman di tayo pumunta, di ba? Nag-assemble na ang grupo para sa isang community pack walk. At ito yung highlights ng pack walk. Ting! Packwalk napakaganda. Ang dami nagko-comment sa amin na, "Oy, bakit niyo nilalabas yung aso niyo, mainit ang panahon, masusunog ang kanilang paw." Pero mga boss, sa Amadeo malamig. Ang klima ng Amadeo ay parang klima na rin ng Tagaytay. So makikita mo doon iba't ibang klaseng pag-walk ng aso. Merong isang aso, yung aso ni Konsehal, shoutout Konsehal, na buong packwalk, siguro 2 kilometers sa packwalk yun, hinihila siya ng aso niya at hindi niya makontrol. Ano? So, okay lang yun. At least kahit pa paano, nailabas niya yung aso niya, nakapaglakad sila. Konsyal, mukhang na-exercise ka na. Meron din naman mga followers ng Supero na sinasabi, "Uy, napapanood kita," ganyan. "Ay, si Supero pala nandyan." Oh. So at least kahit paano nakita nila kami live in person. At nung nakita nila si Lapu-Lapu at si John Wick, nasasabi nila na, ganyan pala kalaki yan. Sobrang laki pala talaga sa personal. Oh, so namamangha sila. Sa video kasi mukhang maliit, pero pag nakita nila ng personal, sobrang laki pala ng aso. After the pack walk, meron pa palang isang event sa covered court. So pumunta kami doon, nakita ko si Mayor, nandun ulit siya, napakasimpleng tao, nakatambay lang doon, walang bodyguard, no? Nandun lang siya. Sabi ko, sige, interviewin natin si Mayor para malaman natin kung ano ba yung mga activities na meron ngayon. At ang alam ko ay buong month of April ang mga activities. Kaya, ito yung interview ko sa kanya. Mayor, pakilala tayo sa mga followers ng Supero. Ako pala si Mayor Jojo Domingo ng mayabong na bayan ng Amadeo. Ayun. Mayor, salamat po sa pag-invite sa amin.
dito sa community pack walk. Tama po ba? I-explain po natin, kasi ako nag-enjoy ako personally at nagulat ako sa dami ng mga dog owners na nandito. Ano po ba specifically yung event for today? Itong community pet walk ay naglalayon siyempre na una, bonding na rin siguro sa mga pet owners with their pets, ano? Pangalawa, we want to promote in the municipality of Amadeo yung responsible pet owners. Thirdly, siguro pwede nating ito yung pinaka-awareness drive natin sa community, ang kahalagahan ng ating mga alagang aso, pusa o mga pets natin dahil sila una ang nagbibigay sa atin ng saya, kasama natin, kaibigan natin. So mahalaga na mapangalagaan natin ang kanilang kapakanan. So these are only some of the many reasons kaya meron tayo ditong community pet walk. Okay. At ito po ang kauna-unahan sa Amadeo. Opo, Oo. kauna-una po ito. Hindi ko alam in the past, pero I think this is the first community pet walk. And then Mayor, nakikita ko marami ring nakabike. Anong event pang nangyayari? Dito sa ano naman, first ecotourism fun ride, ito naman ay naglalayong makita nila, makilala nila ang bayan ng Amadeo, isang bayan na pwede nilang bisitahin kung sila ay pumupunta sa upland. Ano? And we also encourage people to have or to choose a healthy lifestyle. At saka ang Amadeo, parang napakaganda rin siyang gawa ng activity na to kasi malamig sa atin eh. Ayun, Saka maraming magagandang lugar. yes. Yan. Parang kumbaga, dapat ilagay natin ang Amadeo sa mapa na pwede ka mag-bike, merong ecotourism sa atin. Yes, that's correct. Ano? And then Mayor, yung mga bazaar, ano naman yan? Ay, mga basa, Site. yung mga basa naman, we started April 1 pa. It will last hanggang April 30. So ito yung isa sa mga programa natin sa buwan ng pasasalamat sa bayan ng Amadeo. Nung araw kasi, Sir Melvin, ang bayan ng Amadeo ay, we call it yung Town Fiesta every last Sunday of April. Ito naman ay walang connection sa patron natin sa St. Mary Magdalene kasi July 22 siya. Ito yung pasasalamat ng mga farmers natin dahil sa masaganang ani at mabiyayang buhay siguro. Sige. Okay, so Mayor, invite natin ang mga locals na hindi pa nakakaalam at syempre yung mga tourist, mga iba't ibang lugar na pumunta sa Amadeo. Ito po ang camera. Ayan. So ako po ay bilang punong bayan ng Amadeo ay nag-iimbita po sa ating mga kababayang Pilipino, saan man kayo dito sa Cavite o sa ibang lugar sa Pilipinas, na bisitahin po ninyo ang ganda ng Amadeo. Ito po ang bayan na punong-puno pa rin ng mga puno, pagmamahal sa ating inang kalikasan. Marami po tayong mga ganap dito, no? At ito nga po ang yung community pet walk, yung eco-tourism fun ride. Mamaya meron din tayo para sa mga bata yung push sa bike, no? Meron din tayong binibining Amadeo. At of course, yung yung pinaka-culminating niya, yung mayabong street dance. Now, we showcase all the products in Amadeo. Yung mga ani, pinaghirapan ng ating mga magsasaka. Salamat po, Mayor. Salamat po. Thank you po. After the interview, nagkaroon ng simpleng program na kung saan in-interview muna tayo. At ito yung clips ng interview. Yes, sir. Pupunta ako, sir. Sir, nakakagat mo yan, sir, ha? Baka magkagatan Hindi. dito. Hello, sir. Good morning. What's your name, sir? Ako po si Melvin from Supero Dog Farm. Ayun, from Supero Dog Farm. Ay, maraming salamat. Mapapasok ako sa cover. Hello po. Hello, mga ka-watchers. Hand back. Hooray! Melvin. Sir, ano kaya yung naging experience nyo kanina? Sample talaga dito, yung mahirap talaga magdala ng mga ganyang big dogs, no? How's the experience? Yung experience is, sa amin is normal kasi lagi naman kaming may ganitong walk. Pero makikita natin dun sa ibang fur babies. Nung una, sobrang aggressive, di ba? Sobrang tumatahol. Pero nung nakapag-walk na sila, ngayon, tinan nyo yung mga kanina sobrang mga aggressive, mga kalmado. Meaning to say, napaka-crucial na yung mga aso na ilalakad, na ilalabas, para sila yung nasosocialize at nade-drain yung energy.
So maganda yon, maganda sa health nila. Sa mga gantong big dogs, talaga hindi natin maikakailala. Minsan may iba napakaingay, very aggressive, pero well-maintained yung kanilang behavior magmula nung pagbaba ng van. Ayun sir, saan po kayo pwede masubaybayan ng ating mga future follower? Paki-follow po yung page namin, Supero Dog Farm. So taga-Bukal lang ho kami. Kaya talaga po ngayon kami, lehitimong taga-Amadeo. Napakagandang exercise na ang aso ay mailabas paminsan-minsan para mabago ang mundo niya at para siya ay maging well-balanced dog. After nun ay nanalo tayo ng isang award pa, Best Tandem Award. O nanalo tayo nun. Imagine mo, Best Tandem Award. Natutuwa sila na kahit gaano kalaki yung mga aso ko, hindi man lang daw tumahol at hindi man lang nang habol ng ibang aso at pusa na umattend sa event.